Bakas pa sa ating alaala ang isa sa pinakamapaminsalang pandemya sa makabagong panahon, ang COVID-19. Isang sakit na nagpahinto sa mundo, nagkulong sa bilyong tao at kumitil ng milyon-milyong buhay. Ngunit alam mo ba, nasa kasaysayan ng sangkatauhan, may isang sakit na mas nakakatakot, mas mabilis at mas nakamamatay. Isang epidemya na hindi lamang pumatay ng milyon, kundi halos binura ang kalahati ng populasyon ng Europa. Mga pamilyang naglaho sa loob lamang ng ilang araw. At ang kamatayan ay tila lumalakad sa bawat kalsada. Ito ang kwento ng Black Death, ang salot na nagdala ng dilim sa mundo. Sa bawat kwento may saysay. Mula sa mga aral ng nakaraan, sa mga kaganapan ng kasalukuyan, hanggang sa mga pangarap para sa hinaharap, lahat ng ito ay may kahulugan. Sama-sama nating tuklasin ang mga lihim ng kasaysayan, unawain ang mundo ngayon, at silipin ang hinaharap na maaaring magbago sa ating buhay. Halina't sumama sa isang paglalakbay ng pagkatuto at pagtuklas dito sa Saysay. Noong ika-14th century, walang ideya ang mga tao tungkol sa bakterya. Walang microscope, walang antibiotics, at wala pang mga medisina na tulad sa modernong panahon. At dito magsisimula ang isang bangungot na kikitil ng maraming buhay. Tinatawag ito na Black Death. Tinatawag din na Great Plague, the Pestilence, at Black Plague. At ang tunay na sanhi nito, isang microscopic killer, ang bakterya na Yersinia pestis. Pinangalan ito makalipas pa ang ilang siglo sa scientist na si Alexander Yersin na nakatuklas sa pinagmulan ng sakit noong 1894. May tatlong uri ang sakit na ito. Una ay ang bubonic plague. Nagdudulot ito ng malalaking bukol o buboes. Pangalawa ay pneumonic plague na sumisira sa baga at kumakalat sa hangin. At pangatlo ay tinatawag na septicemic plague. Direktang sumasalakay sa dugo at halos walang binibigyan ng pagkakataong mabuhay. At bawat isa ay halos sentensya ng kamatayan. Bago pa makarating ang sakit na ito sa maraming lugar sa Europa, may mga kakaibang sakit ng kumakalat sa Imperyong Mongol. Unti-unting namamatay ang mga sundalo. Nilalagnat, namamaga ang katawan, at namamatay sa loob lamang ng ilang araw. Taong 1346, kinubkob ng Mongol Army ang Kaffa sa Crimea na kontrolado ng mga Italian merchants. Ngunit habang tumatagal ang digmaan, isang di nakikitang kaaway ang umaatake sa mga Mongol. Isa-isa silang namatay. At dito naganap ang isa sa pinakaunang biological warfare sa kasaysayan. Ang mga bangkay ng namatay na kasamaang sundalo ay inilagay sa catapult at inihagis papasok sa loob ng lungsod. Walang magawa ang mga tao sa Kaffa, kundi panuorin ang mga katawan na bumabagsak sa kanilang bayan at dala nito ang misteryosong sakit na ito. At dahil sa takot, tumakas ang mga residente ng Kaffa. Sumakay sila ng mga barkong pangkalakalan patungong Europa.
At kasama nila sa barko ang misteryosong sakit na ito. Noong October 1347, dumaong ang mga barko sa Messina, Sicily sa Italy. At ikinagulat ng mga tao doon ang laman ng mga barkong ito. Halos wala ng buhay o naghihingalo na ang mga sakay nito. Ang iba ay nalagutan na ng hininga sa mismong deck ng barko. Namimilog ang mata, may sugat, at nabubulok ang laman. Agad kumalat ang kwento na ito sa buong bayan at ipinag-utos ng mga awtoridad na paalisin ang mga nasabing barko. Ngunit, kasama sa pagkalat ng kwentong ito ay ang pagkalat din ng misteryosong sakit. Ang mga nadapuan ng sakit na ito, nagkakaroon ng malalaking bukol sa leeg, kilikili at singit. Tinatawag itong buboes, kasing laki ng mansanas, at minsan kasing laki ng itlog. Nagiging kulay itim ang balat at naglalabas ito ng nana. Isa pa sa nararamdaman ng may sakit na ito ay sumasakit ang buong katawan. At kadalasan, sa loob lamang ng 3 hanggang 7 days, mawawalan na ng buhay ang biktima. Tinatayang mahigit kumulang 75 hanggang 200 milyong tao ang pumanaw sa buong mundo. At halos kalahati ng Europa ang naglaho. Ang Black Death ay nagsisimula sa mataas na lagnat, panginginig, matinding pananakit, pagsusuka ng dugo, diarrhea at panghihina. Minsan, bigla na lang tutumba ang mga taong nadapuan ng misteryosong sakit. Napakadali din na makahawa ang sakit na ito. Sa isang hawak lang, isang ubo o isang kagat lang ng pool gas ay sapat na upang mahawa dito. Dahil wala ni isang tao ang makapagpaliwanag ng misteryosong sakit. Inakala ng mga tao na ito ay parusa mula sa Diyos. Ginawa ito dahil sa mga taong makasalanan at lumalabag sa mga utos ng Diyos. Dahil dito, ibinuntong nila ang mga sisi sa mga Hudyo, pulubi, mga manlalakbay, at sa mga mayroong ketong. May kumalat din at tsismis na nilagyan daw ng laso ng mga Hudyo ang balon na iniinuman ng mga tao sa lugar. Kaya dahil dito, libo-libong mga Hudyo ang kinitila ng buhay at ang mga tahanan nila ay sinunog. Dahil sa takot ng mga Hudyo, marami sa mga ito ang tumakas at pumunta sa Poland na maluwag namang tinanggap ng kasalukuyang hari dito. Meron ding lumitaw na grupo na tinatawag na Flagellant. Ang mga taong ito ay nagmamarcha habang nilalatigo nila ang kanilang mga likod bilang penitensya at umaasang sa ganitong paraan ay patatawarin sila ng Diyos. Ngunit, ang tunay na salarin hindi sa hangin at hindi sa sumpa, kundi isang pulgas na daladala ng mga daga. Sa sinaunang Europa, ang mga tao ay siksikan, ang mga kalsada ay marurumi at puno ng basura kung saan-saan. Ang mga barko ay puno ng daga, at kapag namatay ang mga dagang ito, ang mga pulgas ay lilipat sa mga tao. At dahil sa mga ito, mas lalong napabilis ang pagkalat ng Black Death. Nagsimula ito sa Italy, at kalaunan ay kumalat na din sa France, Spain, England, Germany at sa Scandinavia. Parang apoy na hindi mapigilan. Marami sa mga doktor ang nalilito at nagbigay ng kani-kanilang mga espekulasyon
patungkol sa Black Death. May mga nagsabing dahil ito sa masamang hangin. May mga doktor din na nagsagawa ng mga paggagamot na hindi sigurado. Ang iba naman ay naghiwa ng sugat, gumamit ng linta, at naglagay ng halamang gamot. At meron ding mga tao na umasa sa mga pamahiin. Isa sa mga sumikat sa panahong ito ay ang mga plague doctors. Nakasuot sila ng mahabang itim na damit, maskarang parang tuka ng ibon. At may laman itong mga herbs upang salain daw ang masamang hangin. May mga hawak din silang baston, at ito ang ginagamit nila upang tignan ng mga pasyente nito para maiwasan ang mga direktang hawak. Ngunit kahit sila ay madalas ding tinatamaan ng sakit na kanila ding kinakasawi. Pagdating ng 1351, unti-unting nabawasan ang mga taong nasasawi sa Black Death. Sa dami ng mga taong nasawi sa mga dumaang taon, ay mas lumuwag ang mga bayan at nagkaroon ng distansya ang bawat isa. Marami din sa mga nakaligtas sa sakit na ito ang mga nakapag-adjust at na-immune. At natuto din ang tao at sinimulan nilang ihiwalay ang mga taong may sakit. Sa Italy, ang mga barko ay pinaghintay ng 40 days bago makadaong. At sa salitang quarantine journey, kinuha ang kilala nating ngayong quarantine na nangangahulugan na 40 days. Unti-unting bumaba ang kaso, ngunit ang mundo ay hindi na muling naging pareho. Nagbago ang lipunan, nagkulang ang manggagawa at magsasaka dahil na din sa dami ng naging biktima ng Black Death. At dahil dito, tumaas ang sahod ng mga magsasaka at humina ang feudalismo. At nagsimula ang pagbabagong humantong sa Renaissance. Isang trahedya, isang epidemya na nagpabago sa direksyon ng kasaysayan. At isang aral na tatatak sa mga susunod na henerasyon at sa ating mundo. Nagustuhan niyo ba ang kwento natin ngayon? Maaring pindutin ang subscribe button sa ilalim. Please also like, share at pindutin ang bell icon para sa susunod na kwento natin. Magandang araw sa inyong lahat at ito ang Saysay.